Hi! Welcome to my mini vlog. This is actually a super late upload mini vlog. Pero tara at samahan niyo pa rin kami sa naging experience namin dito sa Bolinao, Pangasinan. By the way, dito ko na nga pala naisipan mag-video sa first bus stop namin sa Davao Bus Station. Pero just to give you an idea, sa 5-star bus station kami sumakay sa may Pasay, Manila at ang fare is 649 pesos per head. At kung makikita nyo ay iba't ibang uri ng mga pasalubong ang pwede nyong mabili dito. Bumili nga lang pala ako ng lugaw dito dahil yun lang yung feel kong kainin at para mainitan na rin yung aking sikmura. After nga ng ilang oras, nakarating na rin kami dito sa Pangasinan. At ang sabi ng konduktor, ito na daw yung last bus stop. Kaya dito na kami kumain ng kanin dahil napifeel ko na rin yung gutom. Dahil nga hapon na ng mga oras na to at lugaw lang yung kinain namin, galing pa kami sa trabaho. At after ng mga ilang oras ulit, nandito na kami sa bus station na bababaan namin. Grabe, halos 7 to 8 hours yung naging biyahe namin. Sobrang nabigla nga kami dahil hindi namin akalain na aabot ng ganun katagal yung biyahe. Kumuha lang pala kami ng tricycle dito kasi literal na commute lang kami at walang service. So ang fare is 300 pesos, 4 na tao na. And here we are! Matapos ang mahabang biyahe ay sa wakas nakarating na rin kami dito sa aming tutuluyan. At ito ay ang Duklusan Eco Beach Resort, Patar, Bolinao. And by the way, through Facebook nga pala kami nag-inquire and yung FB page nila is ito, ipa-flash ko na lang sa screen. Sobrang nagustuhan namin dito dahil maganda at malawak yung area nila. Kaso nga lang ay nalimutan kong i-video yung naging room namin sa sobrang excitement at saka halos kinulang na rin kasi talaga kami sa oras. So for accommodation nga pala is 3K per night dito and good for 6 to 8 packs na yun. Pero syempre ang babayaran nyo is depende pa rin sa room na kukunin nyo, kung ilan kayo at kung hanggang kailan kayo magsistay dito. And 50 pesos naman yung mineral water nila. And pwede rin nga pala kayong mag-rent sa kanila ng utensils if wala kayong dala. On our second day here ay mas nagustuhan nga namin na mag-tour na lang. At ang una nga namin pinuntahan ay itong Cape Bolinao Lighthouse. So nagbayad nga lang pala kami dito ng environmental fee na 40 pesos per head. Ang ganda dito dahil meron siyang overlooking view at napakapayapa ng lugar. Kaya hindi naman talaga maipagkakaila na sobrang na-enjoy namin itong lighthouse na to. Sunod nga namin pinuntahan itong Patar White Sand Beach at para makapasok ka dito ay kailangan mo lang ipakita yung ticket na binayaran mo para sa environmental fee. Kung makikita nyo ay sobrang dami nga ng mga tao na nag-outing dito dahil napakaganda nga dito at marami din silang cottage. At madami ding spot na pwede nyong pagpicturean. At kung makikita nyo naman ay sobrang na-enjoy ko talaga yung white sand. At habang bumabiyahe nga kami papunta sa pangatlo namin pupuntahan, ay bigla naming nadaanan itong Treasure of Bolinao. Kaya naman naisipan muna namin bumaba para makapag-picture kaming lahat. Eto nga at nakarating na kami dito sa Rock Formation View Beach. At ito yung aming pangatlong pinuntahan. So nag-stop nga lang pala muna kami dito sa may bungad dahil kailangan namin magbayad ng entrance fee. So ang entrance fee dito is 75 pesos per head. So kung na-enjoy nga namin sa Patar White Sand Beach ay mas na-enjoy namin dito sa Rock Formation Beach. Dahil nga mas marami yung spot na pwede nyong pagpicturean dito. At very recommendable ito pagdating sa mga photoshoot na pwede nyong gawin. For debut, wedding, at sa iba't iba pang mga shoot na pwede nyong gawin. Alam nyo ba na ito yung tourist spot sa Bolinao na halos inabot kami ng 1 oras mahigit dahil nga sa sobrang ganda ng view. Ang sarap pagmasdan ng iba't ibang uri ng mga rock formation, ang sarap humarap sa dagat at pagmasdan ito habang pinakikinggan ang mga alon. Grabe, ang perfect ng ambience dito para sa mga stressed na tao. After nga namin ma-enjoy yung Rock Formation View Beach ay bumiyahe na ulit kami papunta sa pang-apat naman namin pupuntahan. Medyo malayo nga yung naging biyahe namin dito at medyo matagtag yung daan niya. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta dito ay please drive safe dahil medyo liblib itong lugar na ito. At after nga ng mga ilang minuto ay nakarating na rin kami dito. At ito nga pala yung wonderful cave ng Bolinao, Pangasinan. At syempre bago kami pumasok ay nagbayad muna kami ng entrance fee na 100 pesos at pwede rin kayong mag-rent ng life vest. At bago kayo makarating sa wonderful cave ay siguro lalakarin nyo muna siya ng mga 1 to 2 minutes. At may policy sila na kailangan mong iwanan yung tsinelas mo dito sa may taas bago ka bumaba. Kailangan mo lang din mag-ingat dahil nga medyo matarik siya. And by the way, nung pumunta nga pala kami dito ay merong naliligo sa baba. Medyo maliit nga lang itong cave na to kaya parang ang sikip at ang hirap kumilos. Pero ganun pa man ay na-enjoy pa rin namin dahil nga sa fresh at malamig na tubig dito. Huli nga namin pinuntahan na itong mga falls sa Bolinao. By the way, ang Bolinao nga pala ay merong 1 to 3 falls. At ito yung Bolinao Falls number 1. Napag-isipan nga namin na mag-sightseeing na lang dito dahil nga wala na kaming oras
oras dahil nga hapon na ng mga oras na ito. Nagbayad nga lang pala kami ng 30 pesos for entrance at may policy sila dito na kailangan kapag maglalangoy ka ay lagi kang naka-life vest. So ang life vest rent dito ay 50 pesos. Hindi ko na nga pala na-document yung Bolinao Falls number 3 dahil nga nalobat na yung phone ko that time. Pero overall, sobrang sulit na naging experience namin dito sa Bolinao. Kaya hanggang sa uulitin, Bolinao, Pangasinan. Thank you sa safe tour and stay namin dito.